Okay. Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel. Paki-like, paki-share sa aming YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama. Kami po'y mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na may Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 8 hanggang 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw. Pagkatapos ng mga ito, pag nabigyan pa ng kapahingahan ni Josue, ang mga tao, hindi na sana nagsalita pa ng Diyos tungkol sa isa pang araw patungkol sa kapahingahan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 8. Nagsalita ang Diyos patungkol sa kapahingahan. 9, ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. May isang araw pa nga natitirang Sabat para sa kapahingahan ng bayan ng Diyos. Bayan tayo ng Diyos. Tumitira ang Diyos dito sa atin. Kasama natin ang Diyos. Kaya, ang sabi, bayan ng Diyos. Ganun nga sinasabi rito sa versikulo 9. Yes, ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Pag tayo ay pumasok sa kapahingahan, magpahinga din tayo katulad ng Diyos. Pag gusto tayong makapasok sa kapahingahan, magpahinga din tayo tulad ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nitong versikulo 10. Ang Diyos ay nagpahinga sa araw ng Sabat, ikapitong araw. Yan sinasabi sa mga bayan ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Dahil tayong kanyang bayan, tayong mga nilalang niya, tayong mga anak niya, dapat din tayong sumunod. Nga ang Diyos ay nagpahinga rin. Tayo rin ay magpahinga din tulad ng Diyos. Diyos ang may sabi din dito. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay hindi makapasok sa kanyang kapahingahan. Gusto ng Diyos na tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, dito nagtuturo ang Diyos
na siya ay nagpahinga, tayo rin ay dapat ding magpapahinga din tayo tulad ng Diyos para tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos. 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Huwag tayo sumuway dahil ang Diyos nga, siya ay Diyos, nagpahinga nga siya sapagkat tapos niyang ginawa itong mundong ito, pati ang lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, pati tayo nilikha ng Diyos. Pagkatapos niyang likhain itong lahat ng bagay, pati tayo nilikha ng Diyos, nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Ang ikapitong araw ay banal, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Itong Sabat ay palatandaan ng Diyos ito na tayo ay nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Kaya tayo ay sumunod sa Kanya. Pag totoong tayo ay nakakilala sa Kanya, sundin natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin. 12, itong sinasabi dito sa versikulo 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit sa matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kaso-kasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Yan ang sinasabi. Alam ng Diyos ang lahat. Parang espadang duhay silab na tumatagos sa kaluluwa. Alam ng Diyos ang laman ng isip ng tao. Walang maitatago sa paningin ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay makapangyarihan. Walang makapagtago sa kanyang harapan. Kita ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, kaibigan, sundin natin ang salita ng Diyos. Paniwalaan natin ito dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Last verse, 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya, at mga mata niya ating pagsusulitan. Pagsusulitan natin ang lahat nating mga ginagawa. Dahil ang Diyos ay higit nakakaalam.
pag tayo ay masunurin sa Diyos, alam ng Diyos na tayo ay mga sumusunod sa Kanya. Pero pag tayo ay mga swahil, hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga sinasabi, hindi natutuwa ang Diyos. Ayan mga kapatid kaibigan, sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Pag ang sabi ng Diyos, magpahinga tayo sa ikapitong araw, magpahinga tayo. Dahil ang Diyos ang may sabi. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya nga pag hindi tayo susunod, pagsusulitan natin ito sa oras ng paghuhukom ng Diyos. Magsusulit. Dahil ayaw man talaga sumunod, mga Swahil man. Kaya dito, ipinaalam ng Diyos na may isang araw pang kapahingahan sa mga bayan ng Diyos. Tayo, mga bayan tayo ng Diyos. Kaya tayo, pag mahal natin ng Diyos, sundin natin ang Kanyang mga inuutos. Pag sinabi niya, magpahinga ka sa ikapitong araw, magsamba ka sa Kanya. Dahil, yan ang sinabi ng Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan, mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas. Dahil si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pag ang isang tao hindi naniniwala kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak, wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Ayun lang ang maliligtas, ay yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya dito, ipinakilala ko sa buong mundo nga walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas. Kay Jesucristo lamang pangalan ang makapagliligtas. Yan mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo. Ang tagapagligtas, si Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Tanggapin si Kristo, magpabautismo, sundin ang kanyang mga utos. Itong ating pinag-aralan ngayon, utos ng Diyos ito, na ang Sabat. Nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Nasa pang-apat na utos nga naglagay ang Diyos na palatandaan, ang Sabat. Itong ating pinag-aralan ngayon, ikapitong araw. Dahil ang Diyos ay siya ang lumikha ditong lahat ng nandirito sa mundo. Langit, lupa, dagat, at mga bukal, pati tayo nilikha. Lahat ng bagay nga nandito sa mundo, ang Diyos ang lumikha nito. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Nasa utos ito, pang-apat na utos. Itong igalan ang araw ng pamamahinga, ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan mga kapatid kaibigan, ayan ang kahalagahan ng Sabat. Kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20.
Kaya nga, sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit at bagong lupa. Sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito sa Bibliang hawak ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa pupunta ron. Hindi lang Israel. Lahat ng bansa. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba ron. Bakit? Pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapunta ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Pero mga kapatid, kaibigan, itong minsay na to, pag narinig nyo ito, pag kayo'y naniniwala, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Iyon ang makapagsamba ron. Yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Sa bagong langit, bagong lupa. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to dahil binago na ng Diyos. Pati ito, katawan ko, itong katawan kong nabubulok, palitan ito ng katawang hindi na nabubulok, katawang panlangit ang ipapalit nito. Kaya doon tayo magkita sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo manambahan sa Diyos. Maniwala ba kayo nito, mga kapatid, kaibigan? Ito ay katotohanan nito. Tinuturuan tayo ng Diyos dito pa lang sa lupa. Tinuturuan na tayo ng Diyos. Para pag tayo'y makapunta ron sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtanong, bakit Sabat ang samba? Dahil dito pa lang tinuturuan na tayo. Sabat ang samba ron sa bagong langit, bagong lupa. Ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag itong kanyang salita sa buong mundo. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Alam ng Diyos ang ating iniisip, alam ng Diyos ang laman ng ating puso, pati buhok natin bilang ng Diyos yan. Kaya hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.